Yung ba si Peter, ayan ako niya na Lisa, kabawa na bitaw mga dunay, na infallible ko, I am the successor of Christ, the head of the visible head of the church. Such office, wala mo exist aning na time, gipasabot umayon ni Peter, sa unsay iyang nadawat, dili kay tungod lang kay infallible ko, mo na, di mo pwede mga question. So anyway, mo na, wala na siya mo exist at that time. He has to justify and explain kung ano yung gibuhaton niya. Thank you, and may gabi. Okay, salamat Brother Ray. Anya kumangir ang negative side sa iyang libatal. Nya arita sa 3 minutes 3 questions sa Brother Ray, no? Nya sunod tubag dayon sa affirmative. Unahan na to ang negative sa pagpungutan, hangad to sa affirmative. Sugdan ka na dayon. Ako muna na? Oh. Kiling 3 questions. 3 questions. Pwede mo rin sa tingin or okay. But naman, una lang mong pangutan na, kiling tinungod ba ito nga akong unang argument na kiling prior to Vatican I, wala to yung clear determining factor na infallible statement pa na or dili infallible statement ang teaching sa Pope. If so, how do we determine? Thank you. Duha na siya. Thank you. okay. Ato lang itong ipon sa Brother Ray, no? Bueno, ang ako gikapambi ito ba na pangutan ng Brother Ray nga prior to Vatican II, no? Sumasa yung papayag. Wala may kining clear determining factor, no? Sa infallibility. Kaya sa akong ribatos kan ako kinisiyang kitandog, ako kinibalik ko ng akong tubag, no? Akong gipahayag ko niya nga although dili mo na natin specific, no? Prior to Vatican I, sa Vatican I ay mo ka ng very specific. So mo ka na siya purpose sa definition to make definite, no? Pero kung ato ka nang iatrasibo ka ng mga prinsipyo sa Vatican I, katong mga nag-unang nga mga pamahayag sa Papa, ang pumutana lang kung nasuod ba nga ng tulog ka mga kondisyon nga gilapit sa First Vatican Council. Ang tulog ka kondisyon, mao nga kung nasa ito Papa, nanudlo ba isip o ginamit ang iyang katungod o otoridad isip labang panguo, o ikaduha kung ang iyang panudlo labot ba sa faith and morals, o ikatulog kung ang mga panudlo iya bang ipadawat sa tibuok kalibutan. Kung nasuod nga ng tulog ka kondisyon, na naingon na to, nga ang statement sa nagunang Santo Papa na covered sa sphere of infallibility. Although ang Santo Papa sa nagunang panahon prior to the First Vatican Council, wala silang explicitly claim, no? Yan ang wala silang gamit ng terminong infallible, but they were in fact infallible. So mo na siya Brother Ray ang atong tubag sa iyong pagkakata. Next question. Kining mo agree ba tinuod ba ni Brother Mon or nasayo plan tinali ko ani na ang condition sa i-establish sa Vatican I katong tulo ang condition somehow ni contradict sa Matthew chapter 16 verse 19, whatsoever man, dili man lang faith and morals, ex cathedra, kundi whatsoever thou shalt bound, whatsoever thou shalt loose. So, mura mag-general, dili naman kay tulunan ka condition. Thank you. Pero salamat Brother Ray, no? Well, what regards the interpretation of the word whatsoever, kung bisan unsa, imong dili siutay, dili mo sa langit. Ang ining doctrine sa infallibility may specify, no? Mahitungod lamang sa faith and morals. O, yet, consistent ka na siya sa gipamulo ni Kristo nga bisan unsa. Kaya kanang word na bisan unsa, ingon ni Kristo sa San Mateo 16:18, ingon sa niya sa San Mateo 18:18, kinahanglan nga pagkasabton ka na within the context of the mission nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga apostoles. Ipadaan ni Kristo mga apostoles ngadto sa kalibutan, dili pagtudlo sa mathematics, dili pagtudlo sa siyensya, dili pagtudlo mahitungod sa political government, dili mahitungod sa kaluwasan. So kanang bisan unsa, kasabot ya it is spiritual power, no? Regarding faith and morals. So alang kana Brother Ray, consistent, no, ang ining limitation ng giset sa Vatican regarding faith and morals, so dili mahitungod sa ubang mga bulan. Last question. Thank you. Kiling, kuan ba, kay Matthew, Brother, tinuod ba ning Matthew chapter 16 o chapter 18, na kiling whatsoever bound and loose, dili lang ni kang Peter, kung dili sa tanan ng mga apostoles. Thank you. Okay, salamat Brother Ray, no? Si Brother Ray may tandog siya sa San Mateo 16:18 nga gihatag ni si Kristo mingon ngadto ni Pedro. Bisan unsa nga imong kapuson sa iyo, kapuson sa langit, imong dili tugot ni siyo tay tugot usab sa langit. Niya sa sama higayon giikutlo usab o gisulti usab kana ni Kristo ngadto sa napulong duha nga mga apostoles kauban ni Pedro. Well, ang pagkapuong Brother Ray managsama, pero makita nato kung atong tanawon sa context dunay kalainan. Kay sa San Mateo 16:18 gisulti ni Kristo maong mga puong ngadto sa mga apostoles kauban ni Pedro as a collegial body. Pero sa San Mateo 16:18 gisulti kini ni Kristo ngadto ni Pedro laman. Sa to si Pedro makahimo nga siyara, pero mga apostoles kinahanglan silang tanan kauban ni Pedro as a
collegial body, no? Sa pagkakaroon mao kana siyang pattern sa gitawag nato og kining council, no? The council which is always approved by the Pope and together with the Pope, never separate from the Pope. So Brother Ray mo na siya atong tubag sa inyo. Okay. Salamat Brother Ramon. Ya, umanagid ang 3 ka minutos sa pangutana. Ya, ari na po sa affirmative po na pangutana, no? Ngadto sa negative side, 3 ka minutos Brother Ramon. Salamat kayo niya. Ang una na kong pangutana kay si Brother Ray ganiya, miingon siya nga di man si Pedro Ray gitagan sa mga Yahweh sa kariyan sa langit. Ang ubang mga apostoles na kadawat na sa mga Yahweh, no? Munang mangutana ko ni Brother Ray, doon na way mabasa sa Biblia nga doon ay laing apostol gawas ni Pedro nga gihatagan usab sa mga Yahweh sa kariyan sa langit gawas ni Pedro. Sa Biblia, awa di kayo mabasa na specifically apostoles sa gitagaan o Yahweh sa ginarian si Apostol Pedro Ragil. Pero ang guarantee sa Yahweh nga matutasa sa Catholic Apologist nga bounding and loosing kuno nga mo identity sa infallibility dili lang sa Pedro kundi para sa tanan. So whether si Pedro rin na Yahweh pero sa privilege na apil ang mga apostoles. Thank you. Next question. Salamat Brother Ray niya. Ang ikaduha na kong pangutana kay sa atong lagda kung di man ta kining tulog pangutana ihatag mo ta ni series sa tupang gawas na walay follow-up, no? Sa sunod ng pangutana. Ini mo kapay lang po na atong ikoyunan, no? Ang ikaduha na kong pangutana Brother Ray, no? Tingali directly related sa unang pangutana. Nga mo yun ka ba ng iglesia nga gisultan ni San Pablo mo nga ligi o katutuраnan sa kamatuoran sa 1 Timoteo 3:15. Maulaw sa mga iglesia ng gitupo ni Kristo, kaya hindi pasaligan na bisa ng ganahan sa Hades, dili makabuntog niini. Yes, San Mateo 16:18. Pero manilabot sa ato discussion wa kay ko karpan pero tinawag na siya the same church. Okay, salamat, no? Salamat sa tubag bisag miingon kang murag way labot. Ako ni state karong taud kung anong dunay nilabot sa tong tema. Last question. Katulad akong pangutana kay ako naman yung gibutang dito rin, no? So dili na ingon nga follow-up kay mo naman nila ang akong una-una nga akong pangutana niya nimo. Kaya lang sa mga baptist, ang bugtong dili masayop mo man ang Biblia. Kung sa walay tradisyon o iglesia nga dili masayop, ang pangutana mao nga sa unsang paagihan ang matuod ni iglesia mahimong masayop. Apan sa sama higayon siya matawag nga haligi patukuranan sa kamatuoran o dili mahimong kawan katong pasalig ni Kristo nga bisan ang ganahan sa Hades, dili makabuntog niini nga sa ato pa sa iyang iglesia. Kuan, atubag na to ana, ang church ko sa Bible kanang nasa Matthew chapter 16, doon na siya full distinction, the spiritual and the local church, the visible local church. The spiritual is the universal body composed of Jew and Gentile na nasa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 13. Ang local church mo na siya ang gi-describe as plural churches of Ephesus, churches of kining mga nakalain lugar sa Asia, no? Unya, ang kanang church, local churches, mo na dunay tendency nga masayop sama sa 1 Corinthians chapter 1 verse number 8 to 13. So nasa isipyat niya kay nasa na division. Church of Ephesus, Revelation chapter 2, chapter 3, nabasa na ba niya ang mga churches niya nga nibiya sa ilahang unang gugma, Church of Smyrna, na mga local churches kaya tinuod nga mo apostate, pero ang mga local churches na siya, pero ang one universal body of Christ, which is spiritual, one for all and all for one nga body, mo na siya ang spiritual body nga dili gid masayop, blameless in the sight of God, nga mo na sa Ephesians chapter 5. Thank you. Okay, thank you Brother Ray. Nya kuman atong tulo ka sunod-sunod ka pangutana. Ari na ta sa closing statement. Atong ihatag si Steryo og tulo-tulo, no? Kay wala gid time. Atong na negative side, 3 minutes Brother Ray. Thank you. Sa akong pagtuon, I am not boastful enough to say I have come to a conclusion sa akong pagtuon. I am still learning as a young student. Pero small na nga, as of now, nagkanta ko mga kuan kabahin ining mga confusions, kabahin ining infallibility of the Pope, no? Wala nga kining unas tanan na lagi, it is a redundant. Kaya naman, sa ang Holy Spirit, no ay gigingon nga teacher in behalf of Christ in my name. That is the Holy Spirit, not Peter. And then, ang Holy Spirit, mutudlo sa tanan, will teach you sa tanang mga apostoles, o mga sa magtutudlo sa mga believers. 1 Corinthians chapter 2, verse number 10, o verse number 13. Whereas si Peter, the Pope, is only one person. Di man na
kung atong sabton ko ng Roman Catholic doctrine nga ang tutuan ra sa apostoles ang Pope o ang Pope po magtudo sa mga tao, di mo na mao kay sa Biblia the Spirit will magtudlo dili channel ba, dili channel. And then secondly, the ako na sabdan kining mga ningon ko confused kay ano na confused ko kay kining kung ako ang dawato ni siya nga ang statement sa Pope infallible under three conditions, it violates Matthew chapter 16-19 or whatsoever. And then we start sa Pentecost, pero si Paul wala man gi-recognize ang iyang infallibility sa Acts chapter 11 verse 1 and 2. I-question man nila sa mga believers sa Acts chapter 11 verse 1 and 2. So muna nga really it's either it's there na wala maili or wala lang ganda pila. Muna si duha ka possible answer ani nga kini-question na. So muna nga with this I hope na nakasabot sa mga listeners na to nga nganong na mga non-Catholics nga somehow dili mo na sila mga few objections sa bahay ni ini because really it's not a very simple subject to tackle. Kanya 1 hour is not enough to discuss the whole issue. Thank you. Salamat Brother Ray sa imong katapusan nga closing statement niya ato gatag sa affirmative side ang iyang closing statement 3 minutes sugod karon Brother Mo. Salamat kay Brother Adam, salamat kay Tony Bagray. O sa akong katapusang barog na inyong tema nga atong diskutan karon. Akong sundan katong diskutan ni Bagray no sa buhat kapitulo 11 bersikulo 1 hanggang 2. Alang kaniya nga wala gi-recognize autoridad ni Pedro tungod kay ginhalis siya. Well, the fact nga doon ay may supol sa autoridad ni Pedro, dili ka na siya argumento na si Pedro wala autoridad. Kaya nakita na to sa sinugdanan, doon naman dito yung mga Kristiyano dito sa Jerusalem. Wala pa sila makasabot, labi na itong mga Jewish converts. No? Alam kanila, ang katawhan sa Diyos na langkob lang ihapon sa mga Jews. O pinaagi ni Pedro, gidawat ang mga hintil, isip mga sakop sa Iglesia. And this controversy was finally settled in the Council of Jerusalem. Sa buhat kapitulo 15, o makita na itong alihang diyo na si Pedro din mo yung may barog. Human sa taas ka lang tugi, si Pedro may barog. Hindi human sa pag-diskurso ni Pedro, kanaog ni siyang hukom, ang tibuok na kining katiguman na ilong si Santiago, may aprobar o nidason siya sa sulti ni Pedro. So mo nang isang exercise of authority. Niya, kung si Pedro dili pa posible pa siya masayop, may muli akong siyang nalisyon na tunguran. Kaya kung pareha na tayo puros mga sayop, sa may katungod ni mas pagtudlo na po. Pero nito ni Gayuna, the issue regarding whether kining Gentile converts to be circumcised or not was finally closed. No? Niya mo nang sa atong panahon karon, dili na ito ikinahanglan na ito biyon katong mga magabig na ito sa pagka-Kristiyano. So, kana siya was finally settled once and for all na itong council sa Jerusalem. So, kana siya isang exercise of authority. So, balik ko na ito nga no less than infallible authority ang mo pudlo sa tanang mga panagkabani. Kunya, kining may tungod sa whatsoever, ako naman itong ditubag sa mga question ng Grace ni Padre, o hindi na kinahanglan ng subiyon ako ang atong tubag, o may tungod sa not confined to faith and morals, well, ako itong giingon nga ang mga apostolos kipadaan ni Kristo na ito sa kalibutan, aron pagtudlo may tungod sa doktrina sa kaluwasan, o nga na usab na confined ang sphere sa infallibility. Sa akong pagpangutana ni Padre, nga mo kining doon na ba'y laing apostol na gawas ni Pedro nakadawat sa Yahweh kaya mamana siyang iyang i-allege no, sa iyang prior statement. Si Pedro, salamat kung may itubag siyang wa, pero matod niya masabot na siya kay mauraman to na nihatagan sa tuloy sa pagtapos o paghubad. Pero ako ka nang pasabot nga doon ay kalainan. No? Kaya mga apostolos kadawat sa mga gahom, isip i-collegial body, pero si Pedro nihatagan sa mga gahom nga siya, nakahimo siya na siya ra. O mao ka na siya ang otoridad sa mga Yahweh. Hindi mahitabo nga doon ay tagan sa tagang Yahweh. Because that will lead to confusion. There are so many heads. Mo hatod ka na nga sa inyong kagubot o kapulian. Alright, salamat. Sakto kayo Badamon ay muhang 3 minutos sa imuhang closing statement. Yung mag-eksunan wa na kita panahon, sakto kayo itong oras. Niya sa tiyali sunod, kung magkasayo-sayo magita, ang usa ka oras ato yung konsyum, no? Pero at least lang tag 2 at least 2 ka minutos sa dyan sa kada 5 minutes nga closing statement. Salamat kayo sa affirmative side, Brother Ramon Gitamundok sa Catholic Faith Defenders.
Of course, sa itong igsuon nga, mo ikatbang, negative sign, mga si Brother Ray sa Baptist, niya, atong mga kaigsunan nga nagpaminaw, sayod ko nga doon ang widagan nga mga kinini ang reaction niya tingali sunod karong Bernice pohon pwede yung magkatawag o bisan og mapohon kay sa programa ni Brother Sof Fernandez makapangunta na mahitungod og bahin sa ilagis glutan karon mahitungod sa infallibility of the Pope nga gibarugan gyud sa mga Katoliko nga kining maong pagpunudlo sa Santa Iglesia kalabot sa tuluan ug sa kamatasan dili masayo pa siya. Maigso hinautunta nga kining mga gihimo nga dialogo makapalikon kini sa atong pagtuo ug labi na gyud nga ato kini mahuban sa tagsa kinabuhi. Mayong gabi niya atong ibalik ni Sister Yuli. Dahil salamat, Brother Adam. Nga wala mong kita ikong panahon. Nato lang pasalamatan, of course, ng itong mga avid listeners, itong mga texters. Tingnan na itong National President, Brother Moon. Niya po si Brother Ray Batikin. Niya po si Brother Alvin Gitamundo. Si Brother Jeffrey Cayusa o si Brother Adam Ampia. Itong tapusan sa katag-am po. O ba ni Brother Adam? Sa ngalan sa mga anak ug Espiritu Santo. Amen. Langit na mga mas, salamat Dios meaning kay gayunan yung gihatay kanamo. Sa mga igsoon, Brother Moon, Brother Ray, Brother Alvin, mga Gatos, Brother Jeffrey, of course, Sister Yuli, sa atong mga igsoon tanan nga naga-uban, nagasunod nga atong turmanon. Salamat kayo sa inyong paminaw o sa sunod ngayon. Magkita ta madaygo na itong Ginoo og advance Merry Christmas and Happy New Year, Sister Yuli, sa tanan. Sa ngalan sa mga tanan, Espiritu Santo. Amen. Salamat o God bless us all. Mayuri.